Starting ng mga huling araw. Kaya wala ka na ditong makikita na mas mabuti pa. Ito ay pasama ng pasama, pasama ng pasama hanggang sa dumating ang Panginoon. Kaya dito ay pinaghahanda ang mga sumasampalataya kay Kristo. Kasi doon sa langit ay wala doon makakapanig na sinasabi nating papanig ako sa langit pero hindi na bago ang kanyang buhay, hindi po kayo makakapanig. Kasi lahat ng mga tao ay gustong pumanig sa langit. Amen. Kung saan ka gusto? Sa impyerno, sa langit? Sa langit. Pero hindi naman nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Hindi siya makakapanig sa langit. Isa nga dito sa may kinakausap ng akong tao. Gusto ko, pastor, na pumanig sa langit at gusto kong ako ay makapanig sa langit. Pero wala kang binabagong buhay ay hindi yan makakapanig sa langit. Maliwanag yan doon sa Pahayag chapter 21 verse 27. Nothing impure na walang makakapanig sa langit entered the heaven. Wala doon makakapanig na isang taong marumi ang buhay. Sabi niya dito, ang mga tao sa mga huling araw na ang tao ay masasama. Ang tao ay mga mapagsuwail, mga lapastangan sa magulang, mga nagkukunwaring may pananampalataya, subalit hindi naman nakikita sa kanilang buhay. Sabi niya dito sa verse 5, sila'y magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa kanila ang kapangyarihan nito. Ito yung maganda na dapat sa isang mga sumasampalataya sa Diyos para hindi tayo maligaw, makita mismo sa ating mga buhay na tayo ay binago ng Diyos. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na gustong iparanas ng Panginoon sa ating buhay. Na marami ang mga tumatayo sa pulpito, nagiging council, nagiging pastor, nagiging leader ng mga kung ano-anong mga sikta, nagiging leader sila. Pero ang kanilang buhay ay hindi binago ng Diyos. Yung sinasabi nila, taliwas sa kanilang buhay. Ang bawa sinasabi mo, na ang aking Panginoong Jesucristo ay aking Diyos na magdadala sa akin sa langit. Pero ang iyong buhay ay hindi naman angkop doon sa sinasabi mo. Hindi ka makakapanig sa langit. Sapagkat hindi naman totoo ang sinasabi mo Sinasabi mo yan sa pamamagitan ng bibig, pero yung deep inside ng iyong puso at yung pamumuhay ay taliwas doon sa iyong sinasabi. Kaya dito nga magkakaroon ng tinatawag na final judgment para ligligin ang lahat ng mga tao kung sino talaga ang papanig sa langit. Kasi doon sa langit walang magnanakaw. Wala na doon lahat ng masama. Kundi ang papanig sa langit ay banal. Kailangan dito sa lupa pa lang makita na tayo ay talagang karapat-dapat na pumanig sa langit. Mayroon tayong karapat-dapat na talagang sasabihin natin na ang sinasabi ng aking bibig ay effective ito sa aking buhay. Yung bang sinasabi ng iyong bibig ay sabi niya dito, sila'y nagkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makita sa kanilang buhay ang kapangyarihan nito. Ano po yung kapangyarihan nito? Yung binagong buhay mo. Binagong buhay mo doon sa basketballan ng mga pastor. Nagbabasketball kami, mga pastor. Mga kung ano-ano, mga leader, mga elder. Aba, nagmumura na. Sabi ko, lumabas ka muna. Kasi ikaw ay nagkakasala. Nagbabasketballan, nagmumura na. Mali yan. Taliwas sa iyong sinasabi ang iyong buhay. Dapat ang iyong sinasabi ay dapat akma doon sa iyong buhay. Kung talagang binago ka ng Diyos, makita ito sa iyo na iyong kapangyarihan kasi sinasabi mo na papanig ako sa langit, anak ako ng Diyos. Pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito ay hindi ka makakapanig sa langit. Maliwanag dito, verse 5, sila'y nagkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman ito makita sa ating buhay. Ito yung maganda. Dapat
sa isang mananampalataya, nakikitang siya ay binago ng Diyos. Kasi ito yung resulta ng kaligtasan natin. The result of salvation, na lagi ko sinasabi, is a changed life. Nabago dapat ang buhay ng mga taong nagsasabing siya ay anak ng Diyos at siya ay Kristiyano at siya ay papanik sa langit. Dapat nabago ang iyong buhay. At saka, yung pagbabago ng ating buhay, ito rin yung gagamitin natin para ipahayag ang salita ng Diyos. Yung bang buhay nating Kristiyano, nagliliwanag ba ito sa ibang mga tao? Nagliliwanag ba ito? Kasi dito sa mga huling araw, ang tao ay mga mapupusok, marahas, maibigin sa salapi, walang pag-ibig sa kapwa, at higit sa lahat ay walang pag-ibig sa Diyos. Pero nagkukunwari na may pananampalataya sa Kanya. Kunwari nagsisimba, pero ang tanong diyan, ang Kanya bang sinasabi ay tama sa Kanyang buhay? Ang Kanya bang sinasabi ay angkop sa Kanyang buhay? Kung hindi po angkop ang inyong sinasabi sa inyong buhay, ay hindi po kayo makakapanig sa langit.